Kaya nagpunta sa Europe yung Saldi, napakaraming golden visa diyan kaya gaya ng Malta. Sa mga hindi po nakakaunawa ng golden visa, no? Nag-o-offer po yung mga mayayamang bansa ng mga golden visa. Pag bumili ka ng property, nag-invest ka sa kanila, yan po yan eh, golden visa ka na. Automatic na citizen ka na. O makakapag-apply ka na ng citizenship. Kasi hindi lang po may golden visa ka, pwede ka kagad mag-stay sa kanila. Tapos makakapag-apply ka ng citizenship dahil bumili ka ng properties o nag-invest ka sa mga bansa nila. Meron po niyan, lalo na sa Europe. Gustong-gusto nila yan. Sa dami ng pera ni Saldico, talagang welcome na welcome siya riyan sa mga yan. May announcement nga ang INC kahapon sa saganang mamamayan na kailangan isapubliko ang ICI at ituloy ang hearing sa Senado sa Blue Ribbon. O yan. Gaano po kayo katigas para sansalain na naman ng mga INC? Si Auntie Claire daw po ang ipapalit na DOJ Sec. Ano ba, ganito na ba ka-worse ang administrasyong ito? Ngayon pa lang ba kayo? Ngayon niya pa lang po ba nalalaman? Good evening, Ma'am Crazy Brooks, MLSO, Sunday School lang. Dapat automatic cancel visa, kaso kasabwat eh. Correct. Lynn Tasha, sa daming pera nila, meron na mga dual passport mga yan. Correct din. O baka hindi lang dual passport. O nga, hindi ka naman pala magkaka-passport na ibang bansa kundi ka citizen. Tong admin na to, ginagago nilang tayo. Wala na silang pake sa bansa, boss buds. Correct po. Kasi kung may pake pa sila sa bansa at nakita po nila na nalugi yung stock market ng 1.7 trillion. Trillion po hindi po billion trillion. Kahit po i-convert nyo yan sa dollar, ang laking pera po niyan. Billion po yan. I-convert nyo nga po, ilan po yung 1.7 trillion sa dollars? Malaking pera, tsak yan. Rito sa atin ng mga mga pagagaling sa math eh. Kasi po, yung mga investment po ng naiinggit na tayo sa $1 billion na investment ng Tesla, sa mga karatig sa Apple, $1 billion. Ganun lang yung mga investment. Ito po, tsak ko sa inyo, hindi lang $1 billion yung 1 trillion. 1 billion, eto tignan nyo na lang 1 billion, ilang billion ang 1 trillion? 1,000 billion. So, palagay na lang natin na 60 o 55 yung $1. So, 55, 1,000 billion, 55, puta hindi ko. Hirap kwenta. 550 billion is 10 billion dollars. So 20 billion, mga 25 o 30 billion dollars. Ang laki nun. Ganun po nalugi sa atin. Pero kwentahin nyo pa rin, tansya ko lang yun. Sinerch ko lang po ngayon ng konti para magkaroon po tayo ng ideya. Ang nalugi ng tatlong linggo 3 linggo po. Ang nalugi po sa atin ng 3 linggo ay $29.3 billion. Alam niyo po ba kung magkano dolyar yung pumasok sa atin 2024? Kasi yun yung buong taon eh. Hindi pa naman buo itong 2025 eh. Yung buong taon ng 2024, ang pumasok po sa atin na FDI o Foreign Direct Investment sa buong taon na po ng 2024 ay $8.9 billion lamang. Ano po ibig sabihin? $8.9 billion lang po ang pumasok sa atin na foreign investment
sa buong taon ng 2024 dollars. Ang nalugi po sa atin dito po sa Philippine stock market sa 3 linggo buhat no nagsimula tong flood control na expose ng flood control. 3 linggo lang po na pagbagsak na stock market, nalugi na tayo ng 20, magkano na nga yung kwenta nyo? 29 billion dollars. Ang laki po. Mas malaki yung nalugi natin ng 3 linggo kaysa sa pumasok sa atin ng isang buong taon. Halos doble. Tama ba? Halos doble. Ay hindi. Halos triple. Yan po ang invite tayo ng invite. Imbita tayo ng imbita ng mga foreign investors. Yung buong foreign investors natin noong 2024 buong taon, tinalo po ng pagkalugi ng stock market. Halos triple po ang nalugi. So talagang palubog po ang Pilipinas sa standpoint po ng ekonomiya. Sa trillions dollar na nawawala sa atin sa pamumuno ni Marcos, di pa rin yan malala. Malalang malala na po to. Ito na po ang pinaka-worst governance na naranasan ng Pilipinas. Pinakamalaking nalugi, pinakamalaking corruption sa lahat po. Okay, tapos sasabihin ni Auntie Claire, blameless pa rin si BBM. Blameless. Oh. Mas malaki pa po yung budget, yung buong budget ng 3 taon, mas malaki pa po ang nalugi sa atin. Tapos blameless ka pa rin. Yan po ang pangunahing dapat na iano sa'yo. Pangunahing dapat na isisi sa'yo. Yung hindi mo malutas-lutas yan. Tansya ko po, ngayong nabalitaan na naman si Remulla ay ginawang ombudsman. Hindi ko lang nakita kanina yung stock market eh. Malamang sa malamang, mas lalong bumagsak yung stock market natin. Pang araw-araw. Addictive. ASMR. Wala akong execution na nakita sa mga yan. Puro katarantaduan ang inatupag ng mga yan. Baka sila pa ang ma-execute ng maaga. Bakit nanahimik si Recto, Boss Buds? Bakit may ibebenta ba? Baka naman kaya nakakausap yung tatay niya. Sinusundo na. Sana nga. Sino ba pinag-usapan natin? Na sinusundo na ng tatay. Master 17, kasalanan nga ng mga Duterte kung bakit bumagsak ang tulay sa Cagayan. Sabi pa sa post ng isang loyalista nga sa FB. Ano na lang po yung kapalpakan po ng kanilang master. Yung kapalpakan po ng kanilang pinuno, dinadaan na lang po nila sa panluloko eh. 'Di ba? Alam nila na nagagalit tayo pag sinabing kasalanan ni Duterte. Ginagawa na lang po, hindi na po importante sa kanila na walang nagagawa si BBM o walang visible na mga achievement. Wala na po sa kanila yan. Ang importante sa kanila, maasar yung mga Duterte vloggers, maasar yung mga... Kaya pumapasok po yan sa mga, sa mga Duterte vlogs. Boss, ano na po balita sa Bulok na Ribbon Committee? Mukhang si Pia Cayetano, willing na siyang tanggapin. Kasi kinakailangan daw niya kasi baka mapunta sa mga hindi abogado. Nagbabalak naman siyang tanggapin. Pera na lang kung yan ay alok-alokan lang sa kanya. Pero kung seryoso naman, yung pag-alok na yan, tatanggapin naman ni Pia Cayetano. Doc Buds, for the first time ever sa kasaysayan ng Senado na ang BRC chairman Amerikano.
Kaguhan talaga 'tong ginagawa ni Juan Bolsoto at, Bender. Hindi po pansamantala lang 'yan si Erich dahil alam naman niya na pansamantala lang siya dahil assistant siya, eh. Assistant, Blue Ribbon Committee Chair. Alam niyo dito lang naman eto lang po yata yung chair eto lang po yata yung tanging senado na ang chairman ay hindi po abogado. Tatay Badong, may bagong resolution sa Seychelles at Kong Tabi, libreng gamot sa may mga monthly period at sahod sa mga OJT. Ay yung OJT, kinontra ko na yan eh. Katarantaduan po yan. Kawawa po ang mga magulang sa inyo na nagpapaaral ng koleyo. Walang mapapag-OJT yan. Alam nyo, imbes na makatulong yan, lalo pang mamahal. Hirap na nga mag-OJT. Maghanap ng OJT nung wala pang sweldo. Ngayon pa. Mga bugok kasi ang mga yan eh. Ano kasi yan si Shell Jokno tsaka to si Tabi? Scholar kasi yan kaya hindi nila naintindihan. Opo, may mga scholar po. Baka hindi pa po nyo nalalaman. May mga scholar po sa pangit. Pag pangit ka, scholar ka. I-apply mo lang. Ngayon po, mga scholar kasi yung mga yan.